Nasabi ng lolo ko sa akin, mag-aral ka para makapaghanap ka ng mag-ayos na trabaho. Diba? Kung tamad kang mag-aral, dapat magaling kang gumawa ng pera. Ilan lang, bilang na bilang mo lang sa daliri, yung mga Pilipino na sobrang na-appreciate nila, sinishare nila yung music ng isang tao. Mas isinishare na lang yung pumalpak. Mas sinishare nila yung mga nag-viral na mali. Yan dahil dun sa pagbabantay mo sa ibang tao, yung opportunity na para sa'yo nakakalagpas na. Ako, at my age, nakikinig ako lalo na kay Pio. Kasi yan sa mentor ko, actually. Nakikinig ako dun sa mga sinasabi niya. Which is talaga namang epektibo. Baliw siya eh. Alam mo kung saan sabi siyang baliw. Kung wala kang dati, tapos ang pati mo sobra, ipanda pa tuwing bago ka pa magangas. Bumili ka muna mas, magmamalagang pumorma. Yo, what's up mga ka-street? Ako nga pala si Nats, aka Nardong Bagsek, at kasama ko si... Righteous One, 187 Mobsters. Nandito nga pala tayo sa East Santos, Concepcion, Marikina. Ayan. At meron tayo rito mga kasama, mga katambay. Abangan nyo to, kilala nyo to. Tara! Kasi po ituro. Uy! Kamusta? Ayun, nag-serve kami ng mga kape dito. Tapos mga merienda rin. Ayun. Nag-serve din kami. Mga rice meal, meron din kami rito. Tapos yun, yung pinaka-task ko, yun, tattoo shop. Actually, itong spot na to, bago pa lang. Pero nag-start kami almost, ano na siguro, mga 1 year na rin. Simula talaga, zero talaga. Kumbaga lahat, renovation, pintura, lahat. Kami na lahat yan. Kumbaga, dati kasi itong dati itong sari-sari store. So, medyo matagal din yung nakatira dito. Kaya yung mga pintura talaga, luma na rin. Hinahanap ko na yung Oo, yun. Siyempre, kasi, kumbaga, scratch eh. Start from the scratch. Tapos, lahat, bili ng gamit, lahat, kinumpleto, lahat. Para at least kahit pa paano makapag-serve ng tama din sa mga client. Pero, binabala ko din siguro mga parang gusto kong magkaroon ng dito, parang acoustic lang kahit na Friday or Saturday lang, mga ganun. Parang mga mellow music lang or instrumental, piano, saxophone or ganun. Parang pang chillin vibe lang din talaga. Yun, parang ganun. Invite pa naman sila sa shop. Ayun, dun sa mga gustong magkape dyan, tumambay, mag-chill out, yun. Pwede nyo akong bisitahin dito. Wake Up Coffee, 103 East Santos Street, Concepcion, Marikina. Yun. Tapat lang ako ng Marikina High School halos. Yan, kung gusto nyo. Yo, what's up? PJ Romero, aka Boy Turok ng Team Tamba. Yun, syempre representing Mariqueño Hood. Yun, kamusta kayo mga utol? Yun, nagsimula ako dito sa hood ko as a tattoo artist. Yun, tattoo artist ako. Been tattooing for almost 17 years. Yun, 17 taon na puro tattooan. Yun, as in, yun yung naging bread and butter ko. Ay hindi yung nagdala sa akin sa abroad, actually, yung pagiging tattoo artist ko. Yun, then... Paano mo naman na-discover yung pagiging tattoo artist mo? Tol, alam mo, una, hirap ng buhay. Hirap ng buhay, then
sa ano rin, street din, yung komunidad ko, yung mga taong nakasama ko. Pero mahilig na talaga ako sa art at that time. Meron akong isang tropa, yun, big shoutout nga pala sa'yo, Kurt Beeta ng Almond Inc. Boracay, yan. Isa yan dun sa, nag-guide din sa akin sa tattoo industry. One time, kasi dito, dito sa River Park, dati nung araw nagtatayo ng mga booth dyan eh. So, nakapwesto siya yan as henna artist ang time na yun. So, nagkita kami doon. Tapos yun, hanggang sa napatambay nga ako doon, yun, influential ko din. Tapos, yung mga tattoo artist dito sa Marikina, yung mga unang-unang mga tattoo artist dito sa Marikina, yun, sila Ryan Dante, sila Mario, si Elio Licero, sila Repiecas, yan, sila, yung mga isa sa mga gumaid din sa akin. Hanggang sa, si Kurt kasi, ang trip niya nung araw, haslin sa mga probinsya. Probinsya, henna. Halimbawa, lahat ng piyesta sa buong Pilipinas, halos kabisado ng tao na yun. Yes, kabisado niya. Bire mo, from simula ng January hanggang December, kabisado niya yung mga piyestang lalapagan namin. Pag summer kasi, Boracay na yan eh. Pag February, Panagbenga Festival yan. Diba? Tapos balik ulit kami sa Marikina from November to January. Ikot ulit. Kasi talagang ganun. Kasi siya yung una, bawa. Nasa Baguio kami. Tol, aasikasuhin ko naman yung pwesto natin sa Bora. Ganon, siya yung unang lalapag doon. Tapos text, tawag-tawag. Tol, lapag na kayo dito, okay na. May boot na tayo. So, yun na. Rarakit na kami. Doon na kami rarakit. Doon. As in talagang siguro, straight, mga 6 years na gano'n. Kumbaga, matatawag mong henna artist, then hanggang sa nag-start na rin ako mag-tattoo as a backyard tattoo artist at that time. So, nung time na yon, mahirap sa aming mga tattoo artists. Kasi, unang-una sa lahat, kung wala kang kamag-anak o kakilala na nasa abroad, hindi ka basta-basta makakakuha ng gamit. Yun ang pinaka-struggle namin. From machine to ink to needles, lahat yan iba-ibang tao ang kakausapin mo. Ngayon kasi, di ba, interactive na kasi lahat. Pag nag-message ka, andyan si Shopee, andyan si maraming mga tattoo supplier. So, madali mo nang makukuha yung gusto mo or yung Kasi nun dati struggle. Sobra yung struggle nun. Kumbaga, nung araw, madami na mga tattoo artist Hindi ka basta-basta makakapunta dun sa mga tattoo shop na, sir, gusto ko pong matutong magtattoo sa whatever. Madamot sila. Bakit? Kumbaga, iniisip nila. Pag ikaw mismo sa sarili mo, kasi ako nga, nagilap ko to sa sarili ko, tapos gusto mo makuha mo lang ng libre. Hindi ganun eh. Ngayon kasi, may mga nagpi-PM na, PM lang, tanong-tanong. Ngayon, may YouTube, may Facebook, may mga tutorial, dyan si Reels, lahat. Tapos nandyan si Pinterest, nandyan yung mga technology na pwede kang gumawa ng mga design na gusto mo. Diba? Kumbaga ngayon, ang magiging labanan mo na lang, yung sipag mo. Doon mo na lang masusukat, ang sukatan ng sipag mo. Doon na lang. Kung masipag ka, sa ginagawa mo, doon mo talagang mararamdaman o yung kita mo, o yung galaw mo, o yung pagiging perfectionist mo as an tattoo artist. So, para sa akin, yung struggle nung araw, para sa akin. Saka, nung araw, mas na-appreciate mo yung mga kliyente. Kasi yung mga kliyente nung araw, dati kasi text lang tawag o, kumbaga, by tao si nagtatato. Para pakita doon. Oo, kumbaga, yung mga tinatuan mo, yun ang nagmamarket sa'yo. So, para sa akin, parang parang sobrang ma-appreciate mo. Ma-appreciate mo talaga sila. Kasi, kumbaga, dati magkaroon ka ng kliyente sa loob ng 1 linggo ng 3 araw na sunod-sunod. Sobrang sobrang blessed mo nun. At talaga ng time na yon, magtatato kahit walang bayad para matuto ka. So, hindi ko naman hini-hate yung sa ngayon na or yung strategy ng mga tattoo artists ngayon. Pero
Nauunawaan ko naman sila na kailangan din talaga nilang kumita. Pero minsan, yung iba, nawawala na yung value ng ginagawa nila. Kasi, di ba, nagiging pleaser ka na eh. Di ba? Nagiging pleaser ka na. Kayo dapat ang mga kliyente ang makiusap sa amin para gawin namin yung design na gusto nyo mangyari sa balat nyo. Kasi kami ang isang taong babago sa buhay nyo. Imagine, pag malinis ka, nagkatattoo ka, ano yung unang-unang nararamdaman mo pag nagkatattoo ka? Inang angas mo ah. Iba yung flex mo nun. Iba yung dating mo, parang nadadagdagan yung pagkatao na, tattoo, ang angas ko ah. Parang, di ba? Parang yung get-up mo, parang gets mo. Di ba? Parang, ako yung isa nun, ako yung isang tao na bumago dun. Ako yung isang tao na nagbigay ng lakas ng loob para gawin mo yung angas mo na yun. Saka, bilang isang tao, sabihin ko nga sa inyo, yung mga, yung mga asawa sa girlfriend niya, pwede niya makalimutan kami mga nagtattoo sa inyo, hindi. Tama, mali. Di ba? Pag kumarap ka sa salamin, ang nagtattoo ulit ito. Di ba? Gets mo? Lalo ako unang Di ba? Lalo unang tattoo? Ito yun eh. Ito yung tattoo sa akin eh. Di ba? Kumbaga, isa kami sa pinaka masasabi ko na isang malalim na art form. Parang paintings yan. Paintings, di ba? Pag sinabit mo dyan. Kilala yung artist, mabibili ng mahal. Pero kami kasi ang canvas namin nagsasalita. Nagre-reklamo, naglalakad. Di ba? Pwede silang magdikta kung ano yung gusto nilang gawin sa balat nila. Di ba? Kumbaga buhay, kumbaga yung immortalidad namin, andun, habang kami, namatay kami, buhay ka pa. Okay, immortality nung tattoo, nandiyan pa eh. Pero para sa akin, music, ang isa sa pinakamalalim na platform talaga ng art. Kasi, na-immortalize mo yan kahit patay ng artist, naririnig mo yung boses. Naririnig mo. Kumbaga, parang food for the soul yan eh. Kumbaga, pikit ka, pinapakinggan, nire-reminis mo. Like, mga sikat na artists like Francis Magalona, hanggang ngayon, inuulit-ulit ko pa yung pinapakinggan yung music niya. Parang, nagre-reminis ako, tangina, di ba? Diba? Gets mo yun kasi tangina, naging idolo mo siya eh. Tapos napapakinggan mo pa rin siya hanggang ngayon. Parang buhay pa rin siya sa sarili mo. Diba? Ayun yung, para sa akin lang yun yung isa nila. Pero lahat naman ay three considerers an art. Nagawa natin lahat. Every day ay art. Gumising ka sa umaga, mamili ka ng damit na gusto mo or what? Art yun. Diba? Mamili ka ng kulay na gusto mong suotin. Art yun. Mamili ka ng ulam na gusto mo. Nasa panlasa mo kasi yun eh. Ano ba yung panlasa? Diba? Kumbaga may mga kusinero nga tayong binabayaran ng milyon-milyon para magluto sa atin. Three considerers an art. Lahat siya. Parang sa araw-araw na ginagawa natin, hindi pwedeng mawala yung art. Yung art form ng isang tao. Diba? Love, respect, lahat. Nandun yun. Speaking of art, meron ka bang background sa art school? Dahil wala, tol. Wala akong background sa art school. Pero ang hilig ko lang noong time na yun, punuin yung likod ng notebook ko ng kung ano-ano. Drawings sa wherever. Wala rin talaga akong background doon. Siguro ang nag-push na lang din talaga sa akin noon. Talaga, yun nga, sa mga taong nakasama ko. Tapos, syempre, kalsada ka eh. Wala kang ibang pwedeng isipin eh. Kumbaga, para gumawa, para mabubuhay. Kasi pinili mo yung kalsada eh. Dalawa lang naman yun, sinasabi ng lolo ko sa akin. Mag-aral ka para makapaghanap ka ng mag-ayos na trabaho. Diba? Kung tamad kang mag-aral, dapat magaling kang gumawa ng pera. Oh. Dalawa lang yun. Dalawa lang talaga as in. Kasi, diba, kung ayaw mo mag-aral, tas ayaw mo pa rin gumawa ng paraan para mabuti, tangina, ano ka? Tangina, money is power, pare. Pag nagsalita yung pera, wala. Tatahimik ang lahat. Makikinig, pati bingi. Yes yun. Money is power. Diba? Nakakapagsalita ang pipi pag yan ang nagsalita. Diba? Kaya, pag wala ka niyan, mag-isip ka. Hindi ko naman sinabing kailangan mong marami. Kasi kailangan may pantawid ka. May pangtustos ka dun sa mga gusto mo. Diba? Kahit may pamilya tayo or wala tayong pamilya, dapat kailangan mo masustain talaga din yung mga bagay na gusto mo, yung passion mo. Diba? Kailangan mo yan. Diba? Kasi ikaw yan. It represent you. Kumbaga, lahat. For everyday needs, kailangan humarap ka ng presentable sa tao. Diba?
Hindi yung porket sinabi na, nasawa na ako kailangan ko na talagang ganito para sa, sige, ganito gawin mo. Dapat, gumawa ka pa rin ng pera para sa sarili mo, gumawa ka ng pera mo para sa pamilya mo. Diba? Kailangan mo pa rin kailangan mong i-represent pa din yung sarili mo. Kailangan mo pa rin maging maayos sa, kasi tol, diba, kailangan mong ipaliwanag yung sarili mo for all the time, kahit hindi natin dapat gawin. Pero sa pananamit natin na maayos tayo na humaharap sa tao, alam nila na kaya mong ayusin ang buhay mo o maayos ang buhay mo. Hindi dahil sa maporma ka or what, hindi. It represent you. Alam naman natin yung impression ng mga Pilipino Nasa Pilipinas tayo. Pag madungis ka, tangin hindi ka re-respetuhin yung mga ulul na yan. Gets mo? Lahat yan tumitingin yan sa itsura. Lahat yan tumitingin yan dun sa laman ng bulsa mo. Diba? Kaya dapat, pinakamanindigan ka kung ano yung gusto mong gawin sa sarili mo. Ayun yung pinaka-the best way na gagawin mo doon. Putangina maging maangas ka lagi. Bahala sila sa buhay nila kung ayaw nila kung naaangasan sila sa ron. Pero kung hindi, flex mo yung sarili mo. Ito wala naman magpe-flex nito na iba Ikaw lang. Ikaw lang yung pwedeng gumawa niyan sa sarili mo. Ikaw lang yung pwedeng maniwala. Ikaw lang yung pwedeng gumawa. Hindi pwedeng idiktahin sa ibang tao. Pag ginawa, nagpadikta ka sa ibang tao, sa pwede mong gawin, support mo naman, tol. Diba? Pwede kang makinig. Pwede mong sundin. Lahat ng tamang sinasabi ng tao, pwede mo yung i-apply sa sarili mo. Pero yung magiging aso ka, that's wrong. Para sa akin. Kumbaga, parang, di ba, ako, at my age, nakikinig ako, lalo na kay Pio. Kasi yan sa mentor ko, actually. Nakikinig ako dun sa mga sinasabi niya. Which is, tangina talaga namang epektibo. Baliw siya Alam mo kung saan sabi niya siyang baliw? Baliw talaga siya sa kilusan. Baliw talaga siya sa ginagawa niya. Yung art niya, baliw siya. Hindi siya natutulog, actually. Siya yung tao na ganun, hindi siya natutulog. Pag meron siyang gustong gawin, pinag-usapan natin. Tangina, hindi niya na yung titigilan. Tangina, minsan nga, nagugulat ako dyan. Di ako, minsan natutulog din ako, madaling araw na Mag-PPM yan, 5 a.m. Shoot tayo bukas, Tangina na meron. Gusto kita ko yung GC namin. Naghahanap na ng location. Putang ina. One day shoot. One day shoot kami lagi. Sa nakakalam sa iba. Akala kasi ng iba, nag-aayabang kami. Lahat ng movie na ginagawa namin, na short film sa Facebook na napapanood nyo ng libre, lahat yan sinushoot namin lang yan ng isang buong araw. Simula umaga hanggang umaga. Yan. Tapos kinabukasan yan, editing. After 3 days, upload. Ganun siya. Kaya nga kinumpleto niya yung manpower niya, kinumpleto niya yung gamit niya Kasi gusto niya, kasi sa sobrang bilis niya mag-isip, yung execution ng trabaho niya, gusto niya mabilis. Kaya di ba, ang equals to, syempre, pera yun. Di ba? Kung ganun kabilis yung transition ng pag-iisip mo, tapos ganun din kabilis yung mga tao sa paligid mo dun sa ginagawa mo, ako, tapos meron akong tauhan, di ba? May ganito akong naiisip. Ganito yung gawin natin. Tapos yung mga kumikilo sa atin, sobrang bilis din nila. Tangina tol, pera yun. Pera yun na malala. Kaya nga may mga kumpanya, di ba? Bakit nagtatanggal yung mga kumpanya ng mga tauhan nila? Kasi tangina, pabigat ka sa bangka. Di ba? Kasi nga, kaya nga tayo kumpanya Diba? Kaya tayo company. Kaya ka tiningit ng company ito para maging mabilis. Kumbaga mabilis lahat yung transition. Lahat. Bilis lahat. Ngayon, kung patay baraha ka, hindi ka para dito. Kasi pinapasahod kita para gawin mo yung trabaho mo ng maayos. Pero kung ikaw yung nagpapabagal, ikaw yung isang tao na talagang tatanggalin. Yun, isa yun. Paano ba nagkakilala nila, Pio, and paano ka naging part ng Team Tambay? Isa sa madaling proseso kung bakit ko siya nakilala. Nakakilala ko yan si Pio kasi nga si Ira, saka yung wife ko, magkapatid. Bali, bilas ko yan si Pio Balbuena. Bali, bilas ko talaga yan. Ayun, kaya
Yun, nung napunta ako nakilala ko yan, wala pa talagang Team Tambay. As in, wala pa. Talagang ano talaga siya, straight music lang talaga siya. Araw-araw talaga. Doon mo siya talaga din kinabiliban pagdating sa music. Kasi susulat siya ng music, gagawa siya ng beat. Nung araw na yon, susulatan niya yon. Tapos kinabukasan gagawa niya ng music video. Ganun siya eh. Ganun siya trumabaho na ano. Tapos ayun, meron pang ang one time na na ginawa yan. Meron kaming out of town, Pangasinan. Ngayon, ang ex-deal ng resort, gawan mo lang ako ng parang kanta. Parang ganun. Ang inatol, nagsulat yan sa van. Oo, sulat yan sa van. Bago kami umalis, gawa muna siya ng beat dun sa condo niya. Sa QC. Gawa. Pagkagawa niya ng beat, habang tinetengahan niya susulat naman siya sa van. Pagdating dun, music video, asin talaga. Kaya siya talaga, kumbaga, pag meron siyang isang bagay talaga na tinrabaho. Sa mahahawa ka talaga dun sa sipag niya. Kasi parang nakasaya na lang din yan kung hindi ka kikilos eh. Kasi nga, katulad niya, ang tambay ka na kung tutusin, siya sa sarili niya, pwede naman yung sarilinin niya eh. Magtayo ka ng shop, diba? Kasi yung branding, nandiyan naman na sa kanya yan eh. Yung branding, kaya naman yung shoota ng mag-isa yan or what. Pero nga, dahil nga yun, pamilya niya kami. Actually, lahat halos ng nakapaloob dyan sa distributorship ng Tambay Cup, lahat halos magkakapamilya. Halos kamag-anak lahat. Kumbaga, yung iba lang na yung talagang malalapit na kaibigan, as in talagang solid lang. Di ka talaga makakatagos talaga sa kanya eh. Yun talaga yun eh. Yun din yung isang ruling niya. Yung basta-basta makakatagos. Kumbaga, nasa quality control lagi yung pagpasok ng tao para dun sa team. So, yun, ginawa niya kasi natin distributorship para lahat tayo kumita. Lahat tayo pumera. So, nagkuha ng reseller. Yung mga reseller kumita rin talaga sila. At napatunayan namin yan na ako mismo sa sarili ko. Maraming napatunayan din yan na nabago din talaga yung buhay. Yun. Kumbaga, tulad ko ako, most of my reseller is puro mga taga-abroad. Puro OFW sa akin eh. Kaya yun talagang naging target ko. Tinarget ko talagang OFW actually kasi alam kong yung mga ibang hustler sa abroad, hindi lang yan ako kasi ako nag-abroad din ako. Tagal ako nag-abroad. Alam ko yung pakiramdam ng walang ibang diskarte sa abroad, yung aasahan mo lang yung sahod mo. Wala. Kasi aasahan mo yung sahod mo, upa ka ng bahay doon, di ganun lang din. Di Pilipinas ka na lang. Kaya yung mga ibang mga Pilipino OFW doon talagang ang daming racket. Part-time job, benta dito, benta doon. Nasaksihan ko yung buhay ng mga OFW. Nasaksihan ko kung paano nila tipidin ang sarili nila para sa pamilya nila. Kaya dun sa mga may mga pamilyang OFW, sana ma-appreciate nyo yung ginagawa ng mga kamag-anak nyo. Kasi alam nyo yung pagkain na tinitipid nila para may maipadala lang sa inyo. Alam nyo yun. May mga bagay silang tinitipid sa sarili nila, tinitiis nilang puntahan, tinitiis nilang kainin, tinitiis nilang bilhin para sa pangangailangan nyo. Ngayon, kayo naman mga dito, mga pamilya dito sa Pilipinas, kahit man lang sanang simpleng pangangamusta, matuto kayong mangamusta. Hindi yung mangangamusta lang kayo, hihingi kayo ng pera. Diba? Yun. Kaya kailangan ma-appreciate nyo. Ibang struggle ng OFW, sabi ko sa inyo. Kala nyo, porkit kumikita ng dolyar doon, mayaman, dolyar din ang ginagastos doon. Kala nyo. Diba, one time, mga kasama ko dati sa plat eh. Nakikita ko, bumibili ng mga bago mag-December, November, bibili na ng mga box yan. Araw-araw yun, namimili sila. Tapos lalagyan ng pangalan. Nagawa mo. Magdi-December na, tol eh. Iniisa-isa ko na. Diba? Imaginein mo yun, ha? Araw-araw, bibili siya ng t-shirt, bibili ng sapatos para kay ganito. Mga lahat ng eksena sa loob ng plot, lahat ng eksena, napanood ko yan.
Andyan yung pinapaaral yung kapatid sa Pilipinas, nagpabuntis. Pinapaaral yung kapatid na lalaki, hindi pumapasok, nagdroga. Gets mo? Imaginein mo yon, no? Ikaw, putak, rat-rat ka ng rat-rat para din sa pamilya mo. Tapos makikita mo ganun. Sobrang bigat. Kaya yung puso ko talaga nasa mga OFW as a distributor of Tambay Cup. Kasi alam ko, ang hirap nila. Kasi pwede kong i-ay lahat ng mga ibang mga resellers dito sa Pilipinas. Ito naman, may mga resellers din naman ako dito sa Pilipinas. Pero, mas priority ko talaga ang mga OFW. Kasi alam kong kailangan nila. Alam ko. Kasi kung hindi sila kumikita, bakit magtsatsaga yan? Eh, mahal ng shipping. Sa totoo lang, ha? Ba't tuwing release? Ba't autopilot o talagang mangunguli? Oh, ganito ako, ha? Ganito yung orders ko, ganito. Ba't sila nangunguli? Kasi alam nila. Kumita sila. Diba? Kaya ngayon, yun din yung isang bagay na, alam mo, hindi naman sa stress. Pero kasama na rin yung mga ibang mga nagsasalita din sa amin ng mali. Actually, alam nyo, sa totoo lang ha, si Pio talaga wala naman siyang puso talaga dyan sa, hindi kaya din ng puso niya yung mga nababasan. Kasi syempre, di ba, parang para sa kanya, ginagawa ko lahat para kahit ako, ginagawa namin lahat para makatulong. Ginagawa namin lahat para, kumbaga, bigyan ng pagkakakitaan yung mga ibang mga Pilipino. Pero, may naririnig ka pa din ng mali. Pero, ganun talaga siguro, no? Diba? Minsan kasi may mga tao talagang ganun, no? Diba? May mga ganung klase talagang tao na parang hirap silang maging masaya dun sa... Hindi talaga lahat. Oo, di ba? Hindi parang, di ba, parang, ang hirap pa naman pasayahin. Di ba, ganun minsan Ganun minsan nakikita ko sa comment section. Kaya yung ruling namin as a vlogger, as a content creator, wag ka talaga magbabasa na sa comment section. Kasi pag nagbasa ka, tol, sa umaga pa lang masisira na yung araw mo. Lalo ko malambot ka. Yes. Hindi talaga. Kaya nga, di ba? Hindi talaga para sa lahat ng social media. Hindi talaga para sa lahat. Kumbaga, hindi yung isang bagay na, kasi syempre, mga resellers ko, nag-ano rin yan. May iyak din yan sa akin. Nag-ano rin sa akin yan. Ng mga hinay na, boss, ba't ka naman? Comment sa akin na ito, ganyan. Pinapaliwanag ko sa kanila in a nice way. Minamotivate ko sila na hindi nila dapat siyang patulan. Actually, tama naman dapat siya hindi man patulan. Kasi, para sa akin, reverse psychology ka na eh. Ayaw mo yun. May fans ka na. Di ba? Meron ng isang magpapaangat ng mga posting mo kasi may nagko-comment eh. Kasi good or bad, it's always a publicity. Hindi natin yan. Kumbaga, the more na maraming nagko-comment dun sa posting mo, the more na nakikita ng tao, nagte-trend yan. So, dun ko na lang sila minamotivate. Na pag nag-uusap naman kami sa team, ayun lang din naman yung isang bagay na pinag-uusapan. Laging, kumbaga, laging may eksperimento sa amin. Yun sa team namin, laging may eksperimento. Siyempre, kumbaga, laging may risk, laging may sugal. Kumbaga, gawa tayo ng ganito. Tignan natin kung puputok. Pag pumutok, okay. Pag hindi, ganun talaga. Gawa tayo ulit. Subok tayo. Like the business. Know that. Kumbaga, ganun talaga. Hindi ka naman pwedeng mag-dwell lang dun sa isang situation na ginagawa mo. Kailangan mo pa rin talagang humanap ng ibang way para at least mas mapalakas nyo pa yung team nyo. Kumbaga, alam mo naman ang crowd ng Pilipino, hirap i-please niyan. Sa totoo lang may experience. Kumbaga, mahirap i-please ang crowd ng mga Pilipino. Kaya sa kailan ba yun? The one time na may kasama akong foreigner. Tapos parang may pinapanood kami ng musikero. Sikat na musikero naman. Sabi niya, parang ayaw pumalakpak ng mga Pilipino. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, hindi, yan. Baka sabi niya yun.
sabi niya, sa amin kasi, pag may nagpe-perform parang, ano na yun, parang resibo na sa kanila yun na palakpakan sila. Parang ganun, na yung isang bagay na nagpapaboost ng personalidad nila, na palakpakan sila dahil dun sa ginagawa nila. Bakit to yung mga Pilipino, parang ang hirap to. Please. Kasi nga, hindi ko lang masabi sa kanya na, kasi nga, yung mga Pilipino, hinahanap kasi niyan yung mali. Pag nakita niya nagkamali ka, yun, doon ka niya mapapansin. Doon ka natin. Di ba? Tama naman eh. Di ba? Ilan lang, bilang na bilang mo lang sa daliri, yung mga Pilipino na sobrang na-appreciate nila, sineshare nila yung music ng isang tao. Mas isineshare na lang yung pumalpak. Mas sineshare nila yung mga nag-viral na mali. Di ba? Di ba? Kumbaga, di ba? Ngayon nga, di ba? May music na ilalabas ngayon. Yung, di ba? Pwede bang banggitin? O, ano na. Yan, si Pacquiao sa si Andre, yung music na collaboration nila. Nabasa ko sa comment section, daming haters, ganito, ganyan, lalala, shit. Sabi ko, tangin na sa loob-loob. Pag sinampal kayo ng pera, parehas na ganyan, bahala kayo sa buhay nyo. Pero tangin, hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya yung ginagawa nila. Kung bakit kayo nagkakaganyan. Yun lang isa nakikita ko eh. Dun sa mga bashers and haters, yun ang nakikita ko eh. Alam mo kung bakit sila nagagalit sa inyo? Kasi may mga bagay silang nagawa na hindi nila kaya. Yung obsession nilang maging ganun, tas ikaw nakagawa, tanginan nyo, no, parang, tanginan to, gago to, nagawa nyo, parang gigil yan. Kasi nga, di ba, parang minsan nababasa ko sa mga comment, parang hinahanap na lang talaga nila yung mali. Gets mo? Hinahanap na lang talaga nila yung mali. Kasi masyado silang interesado sa chismis. Hindi sila interesado kung paano yung struggle ng tao, paano nyo nakuha yun, mas interesado sila lagi sa chismis. Ayun yung nakikita ko na laman ng social media. Baga, tamo, mas pinag-uusapan yung mga palpak. Di ba? Ang toxic yan ng social media dito sa Pilipinas. Di ba? Pag-uusapan mo, palpak. Tangina palpak na yun. Pag-uusapan nyo ba yan, di ba? Ba't hindi nyo pag-usapan yung mga bagay na magpapalakas sa mga personalidad? Ba't hindi nyo pag-usapan yung mga bagay na, di ba, di ba, lagi kang nagbabantay dito sa bakurang ko, yung bakod mo, hindi mo mawalisan. Di ba? Laging gano'n yun eh. Alam mo, Kaya yung para sa kanya, namimiss niya na. Hindi pumunta sa kanya. typical na Filipino moves. Di ba? Nang dahil dun sa pagbabantay mo sa ibang tao, yung opportunity na para sa'yo, nakakalagpas na. Di ba? Na dapat, tataya ka lang loto nung alas 4 ng hapon, tapos, dahil nga kachismosohan mo, nandun ka, tapos lumabas yung numero. Diba? Yun na. Yun yung opportunity mo. Yung 47 million mo na jackpot, nawala. Dahil nga sa magiging chismoso mo. Diba? Yun yan eh. Hindi natin masasabi kasi. Diba? Hindi mo masasabi eh. Nandahil lang ito nga. Ako minsan, napapatulala ako dyan sa labas eh. Napapatulala ako dyan. Sabi ko, tangina. Yung 5 minutes na pagtulala ako dyan, puta, ang dami nang nawawala sa akin. Minsan, hindi na pala ako nare-reply na tieda sa sombrero, sa tattoo, o sa mga binibenta-benta ko pa. Diba? Baga, maraming way. Baga, ayun naman din yung isang bagay na sinasabi sa amin lagi ni Pio. Gawin nyo yung sarili nyo, maging busy kayo lagi sa paggawa ng pera. Kahit nagbabakasyon yun, nagsushoot yun. Ngayon, may ginagawa siya, nagsushoot siya ulit. Birthday niya, nagsushoot siya. Diba? Nag-shoot sila, release day nung nakaraan, last Wednesday ata. Release day, so pumirma ng cup. Oo, pumirma ng cup. Yung white. Pumirma siya ng cup. Mga 2 hours pumirma ng cup, nag-shooting ng pelikula. Shooting siya. Hanggang madaling araw ng umaga. Bihis, puntang airport. O biyahe. Taiwan. Diba? Yun, shoot siya lang doon. Birthday niya yun, ha? Diba? Birthday niya yun, ha? Tol. Kaya sabi ko nga sa'yo, hindi siya pwedeng magkaroon ng taong tamad talaga eh. Kasi hindi, wala. Putangin na, ano yan, domino effect yan. Nakawawa talaga yan. Isa yan. Pag may kasama kang tamad ka din yan. Subukan mong sumama sa lamesa lang puro lasinggero. Lasinggero ka, sigurado.
Sumama ka sa lamesa lang, puro gumagawa ng pera, matututo kang gumawa ng pera. Diba? Ganun lang naman yan eh. Nasa environment na yan. Hindi mo sasabihin na, di, kaya ko naman baguhin yung sarili ko. Hindi eh. Hindi mo yung masasabi. Pag nandun ka, nakapaloob ka dun sa isang ganong klaseng sistema, magiging ganun ka. Hindi pwedeng hindi. So, importante talaga yung environment and circle of people. Yes. The more na ako naman, yung naging ruling namin, ako sa sarili ko, the more na nililimitahan ko na lang yung mga taong pumapasok sa buhay ko, mas na naayos ko siya. Less hassle, less problema, kung ano yung mga shit nila. Kumbaga, yung mga pumapasok na lang talaga sa akin, like din sa mga nag-usap kami tungkol sa pera, o yun sa mga resellers ko, mga client ko ng tattoo, or other business na pwede naming pasukin yan, usap tayo, yan. Pero yung magdadala ka dito ng kung ano, ng shit mo, parang hindi na yan. Oo. Hindi na yung good sa akin, para sa akin. Kumbaga, parang, hindi naman yan eh. Kumbaga, di ba, parang, kung ano yung mga taong, mga sinasamahan mo talaga, nagiging ganun ka, para sa akin. Boy Turok, kasi ganito yan eh. Naaalala ko noon, service ako nun sa Bulacan, Tati. Tapos, biglang, kalakasan ng bagyo nun eh. Parang tumataas yung tubig din sa loob. Nagtatato kami, umaagos na yung tubig sa loob mo. Sabi ko, sir, okay lang ba yan? Hindi ba yan nakasil? Hindi, okay lang yan. Eh, syempre, salay sila sa baha eh. Sir, riskin na lang po natin. Hindi maaga akong nakauwi. Tapos biglang nag-PM yun si Pio. Sabi ni Pio, punta ka dito sa Tambay House. Sabi niya ganun sa akin. May gagawin tayo. Sa akin ganun. Tapos, ang naging, ano ba sabi ko, ano ba gagawin natin? Di pa ako marunong talagang Martin. Di pa ako marunong sa camera eh. Sabi niya, basta may dala ka bang gamit pantato? Oo, galing ako sa service eh. Set up ka dyan, set up ka. Tapos dalawa kayo ni Damulog, si Cares. Sabi niya, tama, nagtatato ka. Tama, turok. Boy, turok. Galing ka ng kulungan. Mananato ka sa loob. Yun ang eksena ko. Ito, trivia to ah. Nung unang pilot episode ko sa Team Tambay, eksena ko dun, tinatato ko si si Damulog. Totoo ko siyang tinatatuan. Kaya hindi siya makapagbato ng dialogue nung time na yun. Kasi nasasaktan talaga siya. Pero minsan, balikan niyo yun, yung itsura ni Kier na talagang kala nila, scripted. Actually, totoo ko siyang tinatatuan. Talagang ayun yung unang pilot episode namin. Na mananato ako galing ng loob, tapos tinatuan ko si Kier. Siya hanggang sa, ang bilis ng pangyayari. Sobrang bilis. Sabog yung content. Tapos, araw-araw na kami nag-shoot. Hanggang sa, dami ng nangyaring eksena. Hanggang sa, may mga sponsors na dumadating. Dami ng damit na dumadating nun. Noong time na yun. Tapos, ang dami na nag-i-invite sa amin. Parang, lalabas ka ng bahay, ang dami na boy turok ko. Sumasagin, ito ngayon, naging boy turok na talaga yung mga parang ganun. Kaya sobrang rin, kumbaga nakakatuwa. Kumbaga, sobrang thankful ako dun sa mga sumusuporta sa amin, lalo din sa mga fans. Kasi, kung di naman dahil sa kanila, wala naman kami dito eh. Kumbaga, talagang sobrang na-appreciate namin yung pagtanggap ng time. Siyempre, di pa rin mawawala yung mga bashers, pero mas lamang pa rin siyempre yung natutuwa, siyempre. Yan si Balong, yan sila Mata, ngayon sila nagdadagdag na sa amin si Mata, saka yan si Coco Meron, yan. Pero ang una lang naman talagang original talaga niyan, si Robert and Balong lang talaga, si Pio. Baga, isa-isa niya na lang binuo yun, mga karakter. Kumbaga, inano niya na kung paano niya i-execute na pumasok. Ngayon, basta meron kami may mga bago kaming ilalabas. Siyempre, sorpresa muna to. Pero, sure ta, magugustuhan niyo to.
at makaka-relate kayo dito sa gagawin namin. Medyo mahaba-haba tong gagawin namin na parang series or parang serye. Kaya yun, medyo prepare. Kumbaga ngayon, babad talaga si Direk ngayon sa mga short film. Kaya, pero existing pa rin naman, dire-diretso pa naman yung vlogging ko, tapos tattoo. Yun, syempre ito, itong bago yung tinayo namin na negosyo, itong coffee shop. Syempre, tambay ka pa din. Syempre, yun yung isa din sa source ng kita namin or business namin. Yun, Libertas Tattoo. Yun, din sa mga pala gustong mga magpa-tattoo sa amin. Yun, nandito rin yun, kasama ng coffee shop namin, Wake Up Coffee. Yan, dito lang yan sa 103 E. Santos Street, Concepcion, Marikina. Tapat lang yan ng Marikina High School dito sa Marikina. Tapos, yan, syempre, Tambay Cup. Yan, dun sa mga gustong mag-reseller sa akin or gustong kumita, OFW, Pilipinas man o ano, padala natin yung sombrero nyo. Kausapin niya ako, papaliwanag ko sa inyo paano yung proseso. Yun. Payo ko dun sa mga bumubuo ng pangarap o payo ko dun sa mga kabataan ngayon na ano, huwag niyong sayangin yung edad nyo dun sa mga bagay na walang kwenta. Gawin yung kumbaga, alam ko naman marami kayong mga iniidolo dyan or what, mga musikero or what. So, idolohin nyo lang. Kumbaga, kuhanin nyo yung mga bagay na makakatulong at makakapagpalaki sa sarili nyo. Huwag nyong kukuhanin yung mga bagay na mali. Kasi kayo din na magsasuffer niyan sa huli. Diba? Kasi nakikita ko sa mga kabataan, madali silang magumon. Madali silang mahingkaya at madali silang ano. Basta, kung may pangarap kayo, panindigan nyo. Kung alam niyo sa sarili nyo na ito yun, huwag kayong matakot sa mugal. Diba? Huwag kayong, kasi yung iba, inisip, parang ang hirap. Lahat naman talaga mahirap. Pero mas mahihirapan ka pag di mo sinimulan kasi olats ka sa huli. Mahirap manggabol ng pera pag may edad na. Yan ang pinakamahirap. Ito yung pagkakataon nyo na gumawa kayo ng pera. Bakit? Kasi ito yung pagkakataon na malakas kayo, pwede kayong sumabay sa puyatan, wala pa kayong nararamdaman na masakit-sakit sa katawan nyo. Di ba? Binata kayo, hindi pa kayo committed, lahat ng oras nasa inyo. Ito yung pagkakataon para gumawa kayo ng pera. Para pagdating dun sa pagkakataon na dumating kayo dun sa age, na talaga, petics na lang kayo. Pito-pito, di ba? Turo ng ganto, punta ng ganto, birthday mo, magbakasyon ka. Di ba? Magpainom ka sa tropa mo kasi meron ka. Nagigets mo? Huwag niyong sayangin yung kabataan. Age niya siguro 17, 15 years old. Tangin, malaki ng pera, ang pwede. Habang nag-aaral kayo, habang pinupuno niyo yung sarili at isipan niyo ng karunungan, punuin niyo din yung pagkatao niyo kung paano kayo gumawa. Turuan niyo yung pagkatao niyo kung paano gumawa ng pera at makahalibilo sa ibang tao. Kasi ang pakikisama, yan, isa yan ha, isang key ingredients din yan, nakisama ka. Nakisama ka, yung isang magiging sagwan mo. Paano mo maabot kung ano yung bagay na gusto mo. Kasi wala kang taong pwedeng tapakan pag magaling kang makisama. Isa yan. Diba? Baga, dire-diretso mo lang. Kaya na, kung tapao ka, yung gagamit ng kabayo, dire-diretso. Kung pansinin yun. Gawin mo kung ano yung gusto mo. Magpayaman ka para sa gusto mo. Yun. Huwag mong intindihin yung sasabihin ng ibang tao. Yo, maraming salamat din sa inyo. Peace out. Let's go. Once again, Once again, I'm Boy. Once again, I'm Boy. Yo, once again, I'm Boy Turok ng Team Tambay. Yun, maraming salamat sa inyo. Tambay Cup. Yun, let's go.